Masayang balita mga Oferians. Bago tayo magpatuloy, nais naming magbigay ng guidance para sa mga bagong subscribers. Almost 100 videos na po ang OHC channel. Sa mga new subscribers, kailangang panoorin nyo muna ang The Guide para alam nyo kung saan kayo magsisimula, ano ang isusunod hanggang sa umabot sa latest video. Karamihan sa mga tanong na nai-encounter namin ay nag-uugat sa hindi tamang sequence ng panunood. Huwag tatalon-talon dahil nakaseries po ang mga video. Maguguluhan lamang kayo. Sa ating pagpapatuloy, it's barely a few days mula ngayon gaganapin ang Feast of Shofars or Trumpets. Ito ang ipinag-uutos sa Leviticus chapter 23 verse 23 hanggang 25. And Yahweh spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, In the 7th month, in the first day of the month, ye shall have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. Ye shall do no servile work therein, but ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh. Mayroong 3 elements sa verse na yan na kailangang sundin. Number 1, Petsa, first day of the 7th month. Number 2, blowing of trumpet. Number 3, offering made by fire, a burnt offering. Isa-isahin natin ang tatlong elements. Una, ang tamang petsa. Ang celebration ng Feast of Trumpets ay gaganapin sa September 17 at 6 p.m. Philippine time. Pilot event po ito ng mga full-pledged covenant followers na pangungunahan ng Cebu chapter para sa buong bansa at buong mundo. Bakit September 17? Dahil yan ang ipinag-utos na ganapin ang Feast of Trumpets sa unang araw ng ikapitong buwan. Ang first day ng buwan ay ang new moon. Ang unang new moon ng taon ay noong March 24 at ang ikapito ay September 17. Ang ikapitong new moon ay higit na special kumpara sa ibang new moon kung kaya ito ay idineklarang Feast of Trumpets. Hindi kami magtatalakay tungkol sa mystery ng number 7. Baka ma-accuse tayo na nag-i-engage sa Babylonian numerology. Pero nais naming pansinin nyo kung gaano kahalaga sa Ama ang number 7. 7th day cycle, Sabbath of the week. 7th month of the year, Feast of Trumpets. Maituturing din na Sabbath of the month. 7th year cycle, sabbatical year. 7th sabbatical year, 1 Jubilee. Talakayin natin ang pangalawang element ng Feast of Trumpets. Bakit may blowing of shofar or trumpet? Sapagkat yan ay ipinag-utos sa Leviticus 23 verse 23 hanggang 24. Speak unto the children of Israel, saying, In the 7th month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. Sino ang mag-blow ng trumpet? Numbers chapter 10 verse 8 hanggang 10. And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets, and they shall be to you for an ordinance forever throughout your generations. Verse 10, Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your Elohim. I am Yahweh, your Elohim. Ang mga priests ang mag-blow ng shofar. Ngayon, pwede bang mag-blow ng shofar ang mga hindi priests? Yes, bilang bahagi ng joyous celebrations, ngunit ang official ay ang magmumula sa priest. Meron ding karagdagang guidelines para sa mga gustong mag-blow ng shofar bilang bahagi ng joyous festivities. Number 1, ikaw ay kabahagi or nagpasakop na sa covenant. Number 2, consecrated ang shofar na gagamitin. Number 3, ang shofar ay gagamitin lamang sa tamang okasyon. Halimbawa, New Year of Aviv, Feast of Trumpets, Jubilee Year at iba pa.
Number 4, huwag gagamitin or ipapahiram ang shofar para sa celebration ng paganong New Year. Number 5, huwag uunahan ang priest sa pagblow ng shofar. In short, re-echo ang gagawin ng mga papayagang magblow ng shofar. Linawin namin, kapag pinayagan kang mag-re-echo sa pagblow ng shofar, hindi ibig sabihin na ikaw ay bahagi na ng priesthood. Mahigpit na tututukan ng conservatory ang selection para sa priesthood. Kahit ang anak ng priest na dapat sana ay successor ng ama ay maaari pa ring ma-disqualify kapag hindi nagabayan ng ama. One thing is clear, hindi pwedeng kung sino lang ang tatayo sa altar. Ang selection criteria ay hindi i-disclose ng conservatory sa public. Talakayin natin ang third and most important element, the burnt offering. Maraming gaya-gaya na kunyari ay nag-oobserba kuno ng Feast of Trumpet, ngunit hindi talaga ibinibigay ang hinihingi ng abaya hawa. Hindi nila ginagawa ang handog sa pamamagitan ng apoy. Leviticus chapter 23:25, ye shall do no servile work therein, but ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh. May isang assembly kaming spotted dito sa Pilipinas. Nagsiselebrate din kuno ng Feast of Trumpets. Yun ang doktrina sa kanila ng kanilang Ashkenazi founder na galing sa Amerika. Peke na pag-obserba. Ito ang direktang mensahe ko sa inyo. Makinig kayo. Pangasinan, Manila, Camarines Norte, Sorsogon at Mindanao. Isabay ko na ang ibang organizations na may parehong gawain. Hindi lang po kanta-kanta ang hinihingi ng ama. Nasaan ang handog made by fire na hinihingi ng ama? Ibinibigay nyo? Nasaan ang papuri na pagblow ng shofar? Ginagawa nyo? Kayo assemblies na itinayo nitong pekeng Hudyo, kailan nyo ginawa kahit man lang ang simpleng pagluhod sa ama? More so, ang utos ng ama ay hindi lamang kneel, kundi bow down. Down. You stiff-neck. Latiguhin ko talaga kayo. Ang tataas ng pride ninyo. I said, bow down. Rarason pa kayo na hindi nyo alam? Ngayon, alam nyo na. Bow down. Ulitin ko. Pangasinan, Manila, Camarines Norte, Sorsogon, Mindanao. Alam nyo kung sino kayo. This is the Philadelphia Assembly telling you to bow down sa tunay na pangalan at tamang pagsamba. Bow down. Babanlawan ko kayo sa susunod na video para sa Day of Atonement. Hindi na po namin tatalakayin kung ano ang gagawing offering made by fire. Alam na ng priest at sanctuary workers ang dapat nilang gawin. Balikan natin ang shofar. Maliban sa Feast of Trumpets, kailan pa ginagamit ng mga priests ang shofar ayon sa binasa natin? Numbers chapter 10, verse 10. Number 1, Day of Gladness. Number 2, Solemn Days. Number 3, Beginnings of your months. Day of Gladness, mga kasayahan, gaya ng bautismo, birthday, kasal, or anumang kasayahan na hindi labag sa mga kautusan. Ang mga solemn days na ipinag-utos na hihipan din ang shofar. 1. Passover. 2. Unleavened bread. 3. Feast of first fruits. 4. Feast of shofars. 5. Day of Atonement. 6. Feast of Tabernacles. 7. Beginnings of months every new moon. 8. Weekly Sabbath. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon at restrictions, isang grupo sa Cebu ang magsasagawa ng ceremony para sa followers ng buong mundo. Pinag-aralan pa namin kung paano ito gagawing live o replay upang makalahok ang lahat ng nais sumabay.
Mag-release kami ng circular 2 days before ito ganapin. Para sa mga lalahok sa pagsamba on-site, magbibigay kami ng paunang instruction sa inyo. Magiging standard ito para sa lahat ng gaganaping pagsamba at banal na pagtitipon, hindi lamang para sa Feast of Trumpets. Una, dress code. Ito ang general principles. Number 1, maging simple sa pananamit, ngunit disente sa aspetong espiritual. Number 2, ang mga banal na pagtitipon ay hindi oras para sa pagandahan ng kasuotan. Number 3, huwag magsusuot ng mga alahas. Okay lang po ang relo at wedding ring. Number 4, basic principle ay pagiging simple, pagiging mapagpakumbaba, decency, at self-respect. Sa mga babae, number 1, ang sleeves or manggas ay dapat lampas sa siko. Number 2, bawal ang mga nakalitaw ang shoulders, braso, batok, at cleavage. Gumamit ng balabal kung wala pang damit na tugma dito sa instructions. Number 3, ang haba ng damit ay lampas tuhod at walang mahabang islit. Number 4, bawal ang pantalon sa mga babae. Allowed po natin ang paggamit ng parang pants na pang-ilalim kung may overdress na lampas sa tuhod. Tandaan po, itong pagbabawal ng pagsusuot ng pants ay sa oras lamang ng pagsamba, hindi po sa pang-araw-araw. Number 5, recommendation. Mas maigi na magkaroon ng standard na kasuotan ang mga babae. Ito ang suggestion namin. Magkaroon ng isa o dalawang damit na permanenteng gagamitin para sa pagsamba. Hindi po ito requirement, kundi isang suggestion lamang. Para sa mga lalaki, huwag gagamit ng tight-fitting t-shirts. Number 2, ito yung recommended. Simpleng polo or polo shirt. Kung wala, ipinapayo namin magbalabal ng malong or malapad na scarf. Dinidiscourage namin sa pagsamba ang mga mamahaling barong, korbata, Amerikana, at mga signature long sleeves. Gusto nyo malaman kung bakit? Humarap kayo sa salamin, suot ang ganyan. Ano ang nararamdaman nyo sa inyong puso? Yan ang rason. Pag-uusapan natin ang head covering. Para sa mga lalaki, wala pong nasusulat na kailangang gumamit ng kipa sa oras ng pagsamba or pananalangin. That is purely tradition. Ang tanging required na gumamit ng headdress ay ang mga priest. Ganon din para sa mga babae. Wala rin kaming natagpuang kautusan sa Levitical Code at sa buong Old Testament na kailangan ang head covering. Mag-waiver po kami. Ito ay pasubali. Magsasagawa pa rin kami ng masusing research ukol dito. We will revise the instruction kung may matatagpuan kaming ipinag-utos ng Ama ang head covering para sa mga babae. Ganun pa man, bilang bahagi ng dress code, we recommend and even require na magkaroon ang mga babae ng head covering hindi dahil expressly nasusulat, kundi para maiwasan ang vanity. Girls, alam nyo ito sa sarili nyo. Preoccupied sa hairstyle ang majority sa inyo. In the spirit of humility and fellowship, kailangang iwasan ang patalbugan ng mga hairdo at riband. Bahagi din yan upang maiwasang magkasala ang mga kalalakihan sa oras ng pagsamba. Yan ang tanging dahilan, decency and simplicity of a woman. Huwag ding gagawin ang patalbugan ng mga headdress. Make it uniform, off-white na may light blue sa gilid. Yan ay recommendation, but any pastel color will do. Huwag lang ang black at red. Ngayon, kung nakikita nyo man na may suot na mga head covering ang mga Israelites noon, it's because of climate and geography. Disyerto po, but I tell you, kung na-discover na nila noon, paano gumawa ng jacket, sombrero, bonnet, sweater na may hood, malamang ganyan ang suot nila noon. Dumako tayo sa Code of Conduct or Decorum.
Parsya lang po ito. Mahaba po ang principles ng Levitical Code of Ethics. Ngunit pipiliin lang muna natin ang direktang kailangan na para sa oras ng pagtitipon. Gagawa natin ito ng mas kompleto at detalyadong pagtatalakay sa future videos. Darating at darating ang panahon na padami ng padami ang makikipagtipon. Assuming na may lugar sambahan kayo, ito ang simpleng guidelines. Number 1, sa oras ng pagsamba, ang mga lalaki ay hiwalay sa mga babae. Kung may kasamang bata na hindi pa makontrol, mangyaring lumugar sa bandang likuran. Number 2, lahat ay magtatanggal ng tsinelas, sapatos at sandals. Medyas ang matitira. Exempted dito ang mga diabetic na kailangang ingatan ang paa. Kung ikaw ay diabetic, magbaon ng panloob na footwear na para lamang sa pagsamba. Number 3, lahat ay magpapatirapa sa Ama lalo na sa new moon at iba pang mga special solemn occasion. Walang presidente, walang senador, walang congressman, walang executive, walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay pantay-pantay na uupo sa sahig at magpapatirapa sa harap ng abaya hawa. Exempted lang dito ang may hypertension, vertigo, very old age at anumang medical condition or kapansanan. Number 4, panatilihin ang katahimikan sa oras ng pagsamba. Hanggat maaari, iwasan ang hindi kinakailangang pagkikipag-usap sa katabi. Panatilihin ang isip at diwa sa pagsamba sa Ama. Yan po ang tunay na pagsamba ng isang Israelita. Pumasok kayo sa covenant ng mga Israelites, then do as Israelites do. Sumamba sa paraang ginagawa ni na Abraham, Isaac, Jacob, Moses at ng mga tunay na Hudyo. OHC, hindi ba pwedeng tayo, upo at luhod na lang? Para naman tayong mga Muslim yan eh. Let me put it straightforward. Mga Muslim or Islam ang nakakuha ng tamang paraan ng pagpupugay sa Ama na ginagawa ng mga patriarchs mula kay Abraham, Isaac, Jacob, Moses at ng mga Israelites. Ang sinasamba ng mga Muslim o Islam ay si Allah. Ang tawag naman natin ay Allah Hayam. Sa modern Hebrew ay Elohim. Wake up, Ophirians. Malapit nyo nang makilala ang isa pang assembly ng 7 candlesticks. Maiksi lamang itong video tungkol sa Feast of Trumpets. Samantalahin natin na makapagbigay ng mga announcements bago natin tapusin. Number 1, sa lahat ng nais magkaroon ng consecrated shofar, ipadala nyo ang inyong mga shofar for purification and consecration. Makipag-ugnayan sa inyong local leader. Huwag kalimutang maglakip ng kaukulang budget para sa return shipment. Dagdagan nyo rin para sa materials na gagamitin. Hindi po libre ang uling at insenso. Number 2, para sa mga nais makibahagi sa pronouncement of blessings ng Feast of Trumpets at Day of Atonement, makipag-ugnayan sa local leader ng inyong chapter. Para sa mga provinces na wala pang local leader, may mga events po tayo na kailangang gawin bilang isang grupo. Kung hindi buo ang kawan, hindi magagawa ang event. Example, Feast of Tabernacles. Number 3, para sa mga grupo na may ibang doctrine at gumagamit lamang ng ibang katuruan mula sa OHC, hindi namin kayo kasama sa kawan. Kapag may halo ng ibang katuruan, straightforward, you are not one of us. And if you are not with us, then you are against us. Yan ang diktum ng OHC. Kung gusto nyong makasama kami, iwanan nyo ang kung ano-anong doktrina at pumasok sa covenant. Dalawa lamang po yan, in or out, period. Para sa ibang katanungan, post a comment on this video. Ugaliing new comment ang gagawin, huwag pong mag-reply sa mga dating thread na nasagutan na namin sapagkat hindi na po namin yan makikita. Naka-filter na po ang mga comments kapag na-replyan na namin.
Muli kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa Oferian Heritage Conservatory. Sa mga new subscribers, welcome to the channel. Sa mga newly baptized, welcome to the covenant. At para sa lahat, be blessed. Shalom.